Hello po, Teacher Maria here. Yan, kamusta lang po ako. Kamusta po kayo? Kwentuhan po tayo. Yan, today po may nag-message po sa akin na fellow teacher natin dyan sa Pilipinas. Nagtatanong siya kung paano ako nakapag-apply dito. So, bagong follower siya. Sabi niya, na-inspire daw siya sa kwento or na-inspire siya dun sa buhay ko as a teacher na nakapag-Canada. Nakakatuwa po na kahit po yung simpleng pagpo-post ko, may na-inspire naman po ako. And hindi lang naman po si ma'am, may iba pa pong mga nakapagsabi sa akin. Ako po ay nag-apply. Sariling sikap ko, nagpasa po ako ng mga resume at cover letter ko sa Indeed.ca. At yung mga nakikita kong work sa job bank, tinitingnan ko kung paano mag-apply, kung saan ko isa-send ang email. Doon po ako nagfo-forward ng resume ko at ng cover letter. Wala po akong nilapitan na agency, wala po consultant. Sariling sikap po ang pag-apply ko. Hindi lang po actually si ma'am yung nag-message sa akin. Ang dami-dami po nagtatanong sa akin, nag-PPM, kung paano makakahanap ng employer, kung sino ang nilapitan ko, kung kailangan ba may kamag-anak dito, kung magkano ang gagastusin, kung may show money. Yun po, simple lang po ang ginawa ko. Nagpasa lang po talaga ako ng resume ng madaming beses. At ako po'y sinuwerte. Yun po yung totoo. Nagre-reply po ako sa mga nagme-message sa akin. Sasabihin naman nila sa akin, nasa 1,000 na daw na sendan nila. Dami daw nilang sinesendan pero wala pa rin. Tulungan ko daw sila. Ang kaya ko lang pong maitulong sa inyo ay magbigay ng idea kung saan makakahanap ng work, ng employer, kung saan may nagpo-post. Pero beyond that, parang wala na po akong kapangyarihan para matulungan kayo. Yan, kasi ako din naman po, ay worker lang. Ano po, hindi ko po kaya magbigay ng trabaho. Wala po ako negosyo dito. Hindi po ako dito nagmamay-ari ng isang negosyo. Kaya, limitado po ang kaya kong maibigay sa inyo. Inspirasyon, mga idea po. Kung meron kayong tanong, nagre-reply po ako hanggat kakayanin ko. Pero, limitado po ang kakayahan ni Teacher Maria. Ayan. Huwag po kayong panghinaan ng loob sa kung natatagalan man na makahanap kayo ng work, kung kakaunti ang nagre-reply sa inyo or walang nagre-reply na employer, in time, meron pong makakapansin sa resume nyo as long as tama, naka-Canadian format or in Canadian format ang inyong resume. Meron naman po magsasabi, teacher, tulungan mo ako, i-edit mo. Parang mahirap po sa part ko, na gawin yun para sa inyo. Ang pwede ko pong i-share ay gumawa po ako ng video kung paano gumawa ng resume in Canadian format. Simple po yun. Simple lang po yun. Nasa job bank din po yung format na yun. Pwede niyo din pong i-search sa Google yung format ng Canadian style ng resume. So, konting tiyaga po or madaming tiyaga po kapag talagang gusto po natin ng trabaho, gawan po natin ng paraan. Magbasa po tayo sa mga job sites, mga legitimate job sites, mga government job sites na nakapost po naman doon sa yung mga trabaho. Yan, si Teacher Maria po ay hindi nagbibigay ng trabaho. Nagbibigay lang po ako ng idea. Minsan po nagsishare ako sa reels ng mga work na postings from job bank. Ayan. Kasi yun po talaga yung accessible sa lahat. It's a government website na doon po nakikita yung
mga employer na in need ng specific na trabaho, kung ilan ang worker na kailangan, kung saang lugar, kung magkano ibabayad nila, kung seasonal contract ba, kung 2 years ang term. And so, makikita po doon. Kung meron po kayong mga tanong with regards to work, yan, masasagot ko kayo. Pero kapag po ang tanong nyo na ay express entry, hindi po masyado malawak ang kaalaman ko dyan. Pag student permit, limitado din lang po ako. Ang kaalaman ko kasi hindi po yun yung na-experience ko. Ang lahat po ng sinishare ko sa inyo ay nabase sa karanasan ko. Kung meron man po akong hindi alam, ang isinesend ko po ay link. At sana po kayo na po ang bahalang magbasa nun. Mahirap po na lahat po ng tanong nyo ay babasahin ko po para sa inyo. Let's do our part, lalo na po kung gusto natin ang isang bagay. Pinaghihirapan po natin yan. Kagaya ko po noon, ang lahat po ng pinagdaanan naming paper processing, pinag-aralan ko po, binasa ko po hindi isang beses, marami pong beses. Kagaya niyo din po, nagtanong din po ako sa ibang vloggers, lalo na sa mga nasa YouTube, mga YouTubers, nagtanong po ako sa kanila and nakakatuwa po kasi nagre-reply sila sa akin. Kaya po ganun din yung ginagawa ko. As long as yung tanong nyo ay kaya kong sagutin at nararapat ko naman pong sagutin, gagawin ko po ang part ko. Hindi po, wala po akong bayad, wala po akong ina-affiliate na agency. So, gusto ko lang po talaga makatulong. Nakagaya ko, nangarap pumunta dito sa Canada. Alam kong madami po sa inyo. Hindi lang po yung mga dati kong kasamahan sa pagtuturo. Yung mga nasa iba pong field, gusto din po. So, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Pag para po sa inyo, makukuha nyo po yung kagustuhan nyo makaparito sa Canada. Yan. At saka, isa ko pa pong gustong i-share. Sabi po, ang tanong po sa akin nung isa nag-message sa akin, worth it ba? Worth it ba ang pumunta dito sa Canada? Ang hirap pong sagutin sa chat. Kaya tumawag po ako dun sa nag-message sa akin. Kasi mas madaling explain kung verbal po, yung sasabihin ko lahat-lahat with expression and everything. Ang Canada po, ang ganda ng pwedeng i-offer sa inyo when it comes to finances. Talaga pong kikitain ninyo. Yung isang taon yung kita doon, ilang buwan lang po. Yung isang taong trabaho ninyo sa Pilipinas, ilang buwan nyo lang po dito, 3 buwan kikitain nyo. Ganun po kaganda dito. Pero kagaya po ng malaking sahod, malaki din po yung expenses dito. Ngayon, kung hindi ka marunong maghigpit sa sarili mo when it comes sa pera, mauubos din po agad. Worth it ba na ipagpalit mo yung trabaho mo sa Pilipinas? Tapos pupunta ka dito bilang janitor, bilang dishwasher, bilang yaya. Magkakaiba po tayo na magiging sagot dyan. Depende po kasi sa pangarap mo bilang individual. Ako po, pangarap ko po na mapaganda yung buhay ng mga anak ko. Hindi po buhay ko. Buhay po ng mga anak ko. So, maganda po yung magiging, sa aking palagay po, maganda po yung, mas maganda ang future na meron sila dito. Yun po yung sa aking palagay. Mas marami po silang opportunity. Ayan. Kaya po sa akin, worth it po yung naisakripisyo ko. Yung iniwanan kong trabaho. Pero bilang si Maria, nami-miss ko po yung dati kong trabaho kasi magkaiba po. Kasi po dito, ako po ay nag-aalaga ng mga bata. Sa Pilipinas, ako po ay guro ng mga bata. So magkaiba po may kaibahan po. Sa emosyon, ayan, sa pag-iisip kung paano ko tanggapin ang pagtrato sa akin,
o sa uri ng aking trabaho, siyempre po, hindi po ako magpapanggap ano po na lahat ay masaya, 'yan. So, nandun po yung tanong na worth it nga ba talaga? So, parang 50-50 po 'yan. Ano, 'pag para sa pamilya, worth it 'yan. Kapag self-worth ko naman, nalulungkot po ako ng konti. Kasi marami po akong nami-miss na mga bagay nung ako'y nagtuturo pa sa Pilipinas, na hindi ko po masyadong nararamdaman dito. Pero at the end of the day, ako po ay isang nanay, 'yan. 'Yun po ang pinakamahalaga para sa akin. Yung makita ko ang mga anak ko may ibigay ko yung kailangan nila, na dito ko 'yun magagawa, 'yan. So, para sa akin po worth it 'yun. Yung joy na makita kong naiibigay ko yung kailangan ng mga anak ko at magiging pang, buhay nila na meron dito, worth it po 'yun. 'Yan po. So yung pagdedesisyon po na pumunta dito sa Canada, hindi po 'yun madali. Kasi madami kayong iiwanan sa Pilipinas, yung trabaho mo, yung family mo. Ako po swerte ako, kasama ko ang asawa ko, ang mga anak ko. Pero ang parents ko po, ang mga kapatid ko nasa Pilipinas, wala po ako ibang kamag-anak dito. Ang mga anak ko po may kamag-anak, may mga tita sila from both sides, father side nila. Pero ako po ay walang family. I have my uncle sa Ontario, Tito Jerry. Pero syempre, malayo sila. Malayo po sa akin. Yan po. Ang desisyon po na yun ay mabigat kasi madaming iiwanan sa Pilipinas. Parang solo ka dito sa Canada kung wala kang kamag-anak. Kung wala ka talaga immediate family, wala kang kapatid, wala dito magulang mo. Malungkot po. Malungkot po. So, yun po yung aking mga nararamdaman. Ngayon po kayo, kung talagang desidido kayo na mag-abroad, na mag-Canada, yun po yung mga dapat nyong itanong sa sarili nyo. Handa ba kayong malayo sa pamilya nyo para sa pagkita ng pera, para sa maaari nyo ibigay sa mga anak nyo? Yun po, yung iiwanan yung trabaho na hindi ninyo sa basta pwedeng balikan. Yan, na mahirap ng balikan. Kasi kagaya ko, kung babalik ako ng Pilipinas, mag-a-apply ulit ako as DepEd teacher. Parang ang hirap pong makapasok kasi nung umalis ako, ang daming nakapila na naka-line up na mapain. So, mahirap, hindi naman po pwede siguro pagbibigyan ako dahil dati akong employee na. So, mahirap na po yun. Yung tenure na meron ako doon, tinalikuran ko para po sa 2 years lang na contract. Ayan. So, kung makakaparito kayo as permanent resident, maganda po ayan. Yung mga express entry permanent resident, maganda po. Pero as a contract worker, may uncertainty kung hanggang kailan ka magtatagal dito, kailangan mabilis ka mag-ipon. Ayan. So, sana po may isip ninyo yung mga nagbabalak po marito, kung kaya nyo ba ang lungkot dito, ang klase ng trabaho, ang klase ng weather. Ayan. So, yun po yun. Hindi madali. Lalo na kung isang pamilya kayo, kung payag ba, or iisa ba kayo ng desisyon ng asawa mo, ng mga anak mo. Kasi meron po minsan mga bata, ayaw talaga nilang umalis ng Pilipinas. Meron din namang mag-asawang, hindi rin nagkakasundo. Yan po. Lahat po yan, dapat iisa ang kagustuhan nyo dahil minsan po nakarating dito, hindi maganda yung naging resulta kasi merong isang may ayaw, may mga anak na ayaw mag-stay dito. Yan po. Kaya dun po papatak kung worth it ba ay kayo ang sasagot, hindi si Teacher Maria. Kasi kayo po ang magsasakripisyo. Ako, alam ko po ang sakripisyo ko. Worth it po ang pagpunta namin dito sa Canada. Kayo po, worth it po ba sa inyo na iwan ang meron kayo para sa buhay sa Canada? Yan. Si Teacher Maria po, lagi po akong willing tumulong sa inyo. Yan, sa mga tanong nyo naman, yung related naman po, ha? Ayan, yung related pong tanong, ha? Yan, yun po. Ako po ay magre-reply. Yan, alam ko po,
mga kasamahan ko. Alam ko po mahirap ang trabaho natin diyan. Mahirap po, alam ko po, bigla na lang po may mga paperworks. Kaya dinanas ko po naramdaman ko po yung naramdaman ninyo. Kaya po, isa din yun sa dahilan na napaparito ako. Kaya tuwing may magme-message po sa akin na mga teacher, magpapakilala sila, teacher po ako dito, sa ganito po ang level ng trabaho ko, ito po ang posisyon ko. Ramdam na ramdam ko po kayo. Kapag nagme-message kayo sa akin ng ganun. I-share ko sa inyo isang story na may inspire ulit kayo. May nag-message po sa akin na level 1 po for daycare ang kanyang posisyon. Level 1 po kasi yung certificate na nakuha niya. Ako po level 3, siya level 1. On process na po yung kanyang visa. Ayan po. Kaya, ganun din po na nag-message siya, tumawag din po ako sa kanya kasi gusto ko po talaga makatulong. In a way na queries lang naman ang kaya kong masagot na yung limitado din lang naman po ang alam ko. Ako naman po ay hindi agent ng immigration. Limitado lang po, pero yung sa konting kaalaman ko, alam ko namang nakatulong ako. Natutuwa po ako ng ganun. Nag-spare po ako ng time ko. Especially kung Friday dito, I have time to answer. Ano po, nakakatuwa po kasi nandun na siya sa point ng processing. Ang advice ko lagi sa mga nagtatanong sa akin, happy po ako sa inyo, pero ayoko, sana open kayo sa possibility na ma-approve at hindi ma-approve. Wag ninyong i-share na kayo paalis na kung hindi pa. Ayan, mahirap po kasi yun. Kasi baka kasi magkaroon kayo ng false hope na talagang aalis na kayo but in the end, na-deny. May mga chances pong ganun. Lagi pong ganun yung advice ko sa mga nagtatanong sa akin. Lalo na kapag nasa processing na sila. I'm hoping na si ma'am na nagpa-process na makarating na dito. Same province, Alberta. Maybe magkikita kami dito. Ang saya ko po kapag meron po akong nakakausap sa chat na teacher na nandito na. Ayan. And same lang po ang mga napapagkwentuhan namin, mga hinaings nung mga panahon na kami nagtuturo pa. So magkaiba po ang hinaing sa noon, mayroon din po kaming hinaing dito ngayon. Kaya hindi naman po lahat ay happy ang story dito. Hindi naman po. Pero kapag titingnan mo yung brighter side, magiging magaan yung kalooban mo. Ayan. So, muli po, ako si Teacher Maria. Thank you po sa konting kwentuhan. Bye for now.